Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping nasangkot sa drug raid. Dito sa Hukumang Pantahanan! Uy, grabe. Ang daming pagkain sa table natin. Parang hindi natin ito mauubos lahat, di i-take out na lang natin yung iba kapag hindi naubos. Ang dami mo kasing pera, kaya baliwala lang sa yung gumastos. Alam mo ba, ngayon lang ulit ako kakain sa fast food. Madalas kasi, sa karinderya lang ni Aling Tanying, doon kami bumibili ng ulam. Kung ganun pala, palagi na kitang pakakainin dito. Ay, wag naman, baka tumaba ako. At saka, ayoko namang maubos ang allowance mo nang dahil lang sa madalas mo akong pakainin dito. Wala sa akin ang pera. Hindi naman mahigpit si Papa pagdating sa allowance ko eh. Kapag kinapos ako, tatawagan ko na lang siya doon sa Singapore. Huh? At hihingi na lang ako sa kanya uli ng pera. Uy, huwag naman ganyan, Roy. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ng papa mo. Hayaan mo na yon. Basta ang mahalaga, hindi ka nagugutom kapag kasama mo ko. Para masaya ang bondingan natin. Roy? Bakit, mahal ko? Nakilala mo na ang pamilya ko at botong-boto naman sila sa'yo. Sa tingin mo kaya, dapat mo na rin akong ipakilala sa pamilya mo? Si Papa nasa Singapore. Si Mama naman, mas mabuti pa wag mo na siyang makilala. Huh? Bakit? Tutol ba siya sa akin? Oo, Bing. Sinabi ko na sa kanya, nag-girlfriend nga kita. Ayun. Abot langit ang pagtutol niya. I'm sorry kung hindi kita may pakikilala sa mga magulang ko. Naiintindihan ko. Wala naman bang balak ang mama mo na ipahiwalay ka sa akin? Ako ang siga sa bahay, Ping. Kahit si Mama, hindi niya ako mapakialaman. At saka kahit nagawin pa yun ni Mama, hindi ko rin siya susundin. Ipaglalabang kita, Bing. Kung ganun, aasahan ko yung sinabi mo, Roy. Ano, Bing? Kumusta naman si Roy bilang boyfriend? Okay naman. Malambing, understanding, mahaba ang pasensya, todo bigay. Overall, masarap siyang kasama. Paano naging masarap? Masarap. I mean, masaya siyang kasama. Yun, ganun. Oy, teka. Bakit kung makatitig ka sa akin, parang nanghuhuli ka? May nangyari na ba sa inyo? Naku, wala no. Ating aning, hindi ko ibibigay ang virginity ko hanggat hindi pa kami nakakasal. We, hindi nga. Ay naku, sa maniwala ka sa hindi, nagsasabi ako ng totoo. Virgin pa rin ako, no? Sa bagay, tama yan.
pahalagahan mo ang pagkababae mo. Dahil may ibang mga lalaki, yan lang ang hanap sa babae. Kapag nakuha na ang gusto nila, at saka sila biglang mang-iiwan. Hindi ganun si Roy, ate. Ang totoo niyan, ganyan din ang pananaw niya pagdating sa sex. Sabi niya sa akin, irerespeto daw niya ang pagkababae ko. O, edi wow! Nga pala, Bing, na-meet mo na ba ang mga magulang ni Roy? Ayaw ni Roy, ate. O, bakit naman ayaw? Kasi, tutulang pamilya niya sa akin. Mahirap lang kasi tayo. Alam mo, yan ang isa sa mga nakakainis dyan sa mga mayayaman na yun eh. Ano akala nila sa atin? Makapera? Akala naman nila peperahan natin sila. Oh, excuse me. Kaya nga, mas mabuting huwag ko na lang silang mamit. Kaysa naman sa magkagulo lang kami. O nga pala, malapit na palang matapos ang klase mo, Bing, no? Ha? Ano, ate? Natanong mo na ba sina mama at papa kung makakapag-aral pa ako sa susunod na pasukan? Ang sabi sa akin ni Mama, wala pang kasiguraduhan kung makakapag-enroll ka para doon sa susunod na pasukan. Napested ako kasi nang kukulisip yung maanihin sana ng buko. At saka bukod doon, kakasalantalang ng bagyo sa probinsya natin. Marami tayong nasirang mga pananim. Pero sabi niya, huwag ka raw mag-alala. Sisikapin pa rin ng mga magulang natin na makapag-aral ka sa susunod na pasukan. Ay, sana nga, ate. Roy, kanina ko pa napapansin. Tahimik ka mula nung nagsimba tayo kaninang hapon. May problema ka ba? Be, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Si Mama, Bakit? gusto niya sa Maynila na ako magpatuloy ng pag-aaral. Huh? Kung ganun, iiwan mo na ako? Hindi naman kita iiwan ng permanente. Konting panahon lang tayo magkakahiwalay. At kapag nakatapos na ako, saka ulit tayo magkakasama. Bing, pumayag ako sa gusto ng mama ko dahil ngayon pa lang, iniisip ko na yung magiging kinabukasan natin. Di sige. Mag-aral ka dun sa Maynila. Mamimiss kita. Kailan nang alis mo? Papuntang Maynila. Kaya kita niyaya dito maglakad-lakad kasi gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Huh? Bukas na kasing alis namin ni Mama. Ang bilis naman. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin ng mga nakaraang araw para naman sana nakapaganda ako? Pasensya ka na, Bing. Nagsabay kasi sila submission ng requirements sa eskwelahan at yung paghahanda namin ni Mama sa pag-alis. Kaya nawala na ako ng oras para sabihin pa yun sa'yo. Paano na tayo ngayon? Sa tingin mo ba magiging okay pa tayo? Oo naman, Pe. Huwag kang maglala. Kahit naroon na ako sa Maynila, hindi ako mawawala ng komunikasyon sa'yo. Araw-araw kitang isa-chat sa Facebook. I-video call kita palagi. Pero syempre, iba pa rin yung nagkikita tayong dalawa, diba? Don't worry. Uuwi pa rin naman ako rito kapag sem break at summer. Sige. O yun talagang desisyon mo. Re-respeto ko. Mag-iingat ka dun, ha? Tsaka, palagi mong aalagaan ang sarili mo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Bing? Bing? Gising ka pa ba? Ate,
Bukas yan. Tuloy ka. Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Umiiyak ka na naman dyan. Teka, umiiyak ka ba dahil kay Roy? Sabi niya kasi sa akin, hindi siya mawawalan ng communication sa akin. Pero 5 buwan na ang lumipas. Ni hi, ni hoy, wala man lang ako narinig mula sa kanya. Baka mayroong pumipigil mula sa pamilya. Namatay na nga ang mama niya sa sakit na cancer 5 months ago. Ayun, simula nun, naging malamig na siya sa akin. Hindi naman kaya nakakita na ng ibang babae yung boyfriend mo. Kaya nakalimutan ka na niya? Ate, aneng gusto kong sundan si Roy sa Maynila. Baka naman, pwede tayong manirahan na lang doon. Titingnan ko. Pero sisiguraduhin ko muna na kapag nahanda na tayo sa Maynila, may mararating tayo. Bakit di mo kausapin si Tita Bel? Baka matulungan niya tayo. Si Tita Bel? Oo. Sige. Okay. Sige, Ben. Kakausapin ko si Tita Bel. Bing! Anong ginagawa mo dito? Dito na ako nakatira sa Quezon City. Malapit lang palang tinitiran mo sa nilipatan namin eh. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Marami akong pinagtanungan, Roy. Pero ako dapat na magtanong sa'yo. Bakit hindi ka nagparamdam sa akin nung mahigit 5 buwan? At saka, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Depressed kasi ako sa pagkamatay ng mama ko. Pero huwag mo ako alalahanin. Sana hindi mo pa rin pinutol ang komunikasyon natin. Sana kinausap mo pa rin ako. Malay mo, matulungan kita. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin sa loob? Ha? Pasensya ka na kung hindi kita mapapasok kasi marumi yung buong bahay. Ayos lang yun. E di tutulungan na lang kitang maglinis. Ha? Halika na. Ba, ano to? Nagkalat nga ang mga bote at basura sa paligid. Marami ka nainom kagabi? Tama ba ako? Oo. Naiintindihan ko. Pero ngayong nandito na ako, hindi ka na malulungkot. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na ma-depressed. Basta Roy, palagi mong tandaan, girlfriend mo ko. Handa kitang tulungan anumang oras. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Cheers! Roy? May mga bisita ka pala. Bing, love. Bakit hindi ka sumasama sa amin? Oo nga, girl. Look, out of place ka na sa amin. Sorry. Isang shot lang. Pasensya na. Hindi ako umiinom eh. Ganon? Di nga. Ni minsan di ka nakatikim ng beer? Hindi talaga. At wala akong balak na tikman yan. Ano ba yan, Roy? Ang KJ naman ng girlfriend mo. Babe. Kaya isang bote lang. Pagbigyan mo na ako, please. Dali na. Iinom na yan. Go! Dali, isa lang. Talaga kaya. Please. Sige. Kapag hindi mo ininom yan, magtatampaw ako sa'yo. Ay, naku, kung ayaw niya, huwag niyo nang pilitin. Nga pala, mga pips. Nakalimutan ko, meron pala akong regalo sa inyo. Eto. Uy! Teka lang. Roy, ano yan? Huwag niyong sabihin sa akin, ha? Ano, Bing?
Gusto mo subukan? Yan. Masarap ito. Ano? Bibigyan mo ba yung girlfriend mo? Ano, Bing? Roy, Gusto mo subukan? tumitira kayo ng shabu? Matagal na, mahal ko. Alam mo na, pampagaan ng feeling. Hindi mo ba alam, pusher yung boyfriend mo? Wow. Ikaw, Bing, bakit hindi mo ito subukan, ha? Hindi. Ayoko. Kahit kailan, hindi ko susubukan yan. KJ mo talaga, girl. Mga adik pala kayo ng mga kaibigan mo. Wow. Ay nako, Roy. Break na tayo. Ano? Ayoko sa boyfriend na adik. Walang gagalaw! Walang dito! Saan mo ngayon? Yes, sir. Sandali. Huwag na kayong pumalag. Sir, nakaposa na siya, sir. Sa presinto na lamang kayo magpaliwanag. Ate Aning, maniwala ka sa akin. Hindi ako adik. Nadamay lang ako. Hindi ko naman kasi akalain na magagawa ni Roy yung maging drug pusher. Malaki ang problema mo, Bing. Ang alam ko, hindi pa bailable ang kasong isasampa sa'yo. Hindi ako adik. Kahit i-drug test pa nila ako, wala akong kinalaman sa illegal na gawain ni Roy. Ate, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Wala akong kasalanan. Huwag kang mag-alala. Pumunta na si Tita Bel sa PAW para humingi ng tulong. Aalamin natin sa mga legal experts kung paano ka maabsuelto sa kaso mo. Diyos ko, bakit ba nangyari sa akin to? Ngayong alam mo, drug pusher na pala si Roy at idinamay ka pa niya sa mga kalokohan niya. Aba, siguro naman, hihiwalayan mo na yan lalaking yan. Oo, ate. Hihiwalayan ko na ang lalaking yon. Wala na akong pakialam kahit pa masaktan siya sa gagawin ko. Malaking kahihiyan na ibinigay niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping nasangkot sa drug raid. Mahalaga pong mapatunayan ni Bing na wala siyang alam na ginagamit bilang drug den ng bahay ni Roy para maabsuelto siya sa kinahaharap na kaso. Pinarurusahan po kasi sa Section 7 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165 ang sinamang bibisita sa isang lugar knowing fully na ito ay ginagamit bilang drug den, dive o resort. Sa nasabing batas, umaabot po sa 12 years and 1 day to 20 years na pagkakulong at multa mula 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos ang parusa dito. Sa paglilitis, makatutulong po na maliwanag na maipakita ni Bing na, una, hindi siya drug user, kaya magandang sumailalim siya sa drug test. Pangalawa, na maliban sa karelasyon niya si Roy, wala siyang alam na gumagamit ito ng droga. Pangatlo, hindi niya alam na drug den ang tirahan ni Roy. At pang-apat, hindi niya alam na magkakaroon ng pot session bago pa siya pumisita sa araw na iyon. In the meantime, kailangan po niyang mag-file na agad ng bail o piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. It is also important na mag-engage na siya ng lawyer na nag-specialize sa mga drug-related cases para makatulong sa kanyang depensa at mapatunayang inosente siya sa kasong ipinararatang sa kanya. Samantala, dagdag pong kaalaman tungkol sa ilang kaso na may kinalaman sa droga, lalo na yung sa violation ng Sections 5 and 11 ng RA 9165 na pinaka-common sa mga nakakasuhan. Pinarurusahan po sa Section 5 ang sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals. In short, pagtutulak ng iligal na droga. At depende sa naging partisipasyon ng akusado sa transaksyon, may pinakamataas po na parusa na hanggang life imprisonment dito.
wala pong bail o piyansa sa kasong pagtutulak ng droga. Samantala, possession naman po ang pinarurusahan sa Section 11. Sa possession of illegal drugs, ang akusado ay maaring makulong mula 12 years and 1 day up to as long as life imprisonment, depende sa uri ng illegal na droga na nakuha sa akusado at sa dami nito. Pinapayagan po ang bail under Section 11 basta't hindi lalagpas sa 5 grams ang nakuha sa possession ng akusado. Kaya para po sa ating mga tagapakinig, pakapiliin po ang ating mga sinasamahan, dumistansya sa masasamang impluwensya para makaiwas sa disgrasya. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr. at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krista Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!